What's up mga master? Gandang gabi po sa ating lahat. Nandito po ko ngayon sa lungsod ng Barugo. Bali, naghatid po ako ng pasahero. Galing po siya ng Barangay Abukay, Tacloban. Then, papunta dito sa Barugo. So, yan. Kung mapapansin nyo mga master, wala pong halos kailaw-ilaw dito. Madilim yung paligid natin. At marami nga pala ditong sasabi na maraming nagpapakita dito na mga kanto, mga kababalaghan. Nung una nga, isang beses nga mayroong dito na mayroong daw nagpapakita dito na isang pari na walang ulo. At minsan naman daw pataol na dumadaan, tumatawid daw dito. So yan, challenge natin yung sarili natin kung makakaya ba natin ito hanggang sa dulo. Wala po akong kasama, pabalik na po ako ngayon. Kanina papuntang Barugo, ang isang babae na nakiusap sa akin na kung pwede daw po ihatid ko siya sa kanilang bahay. So yun, bali halos wala na po kasing masakyan doon sa terminal kanina. Kaya bali nagpakyaw na lang siya sa akin. Kinausap niya ako, tapos bali 450 daw ibibigay niya sa akin. So ito ngayon, pabalik ako. Actually, mayroon pa naman dadaanan sa kabila. Ang kaso nga lang, mas malayo doon. Saka dito, papunta kasi ito ng San Miguel, then Babatngon. Saka malapit na rin sa kinaroroonan ng pabahay namin. Doon sa Nortel, Barangay 106, Santo Niño, Tacloban City. So kaparte pa rin yun ng Tacloban. So dito na lang tayo dadaan, medyo shortcut kasi dito. Kung nakukuha natin dito ng 45 minutes lang, sa kabila naman mahigit 1 oras. At mapapansin nyo mga master, halos wala po kayong makikita na ilaw dito. At kung meron man, yung dumadaan lang yung mga nakakasalubong ko lang na mga riders din. Pero bihira lang dumadaan kasi dito. Yung mga dumadaan lang kasi dito madalas may yung mga taga Barugo. So kabisado nila yung lugar. Pero pag magawi po kayo dito at hindi nyo kabisado yung lugar, asigurado hindi po kayo tutuloy dito, kasi may mga usap-usapan kasi dito na may kwento po kasi dito na may papakita raw ng mga hindi gaya natin. So try natin kung hanggang ba sa dulo kakayanin ba natin itong challenge na to. Actually, parang hindi naman ako natatakot dito, kasi simula nung makilala ko yung salita ng Diyos, bali yung Biblia, hindi na ako halos naniniwala dito ng hindi na ako naniniwala ng mga ganyan na mga kwento. Sa katunayan nga, nahamon ko nga sila wala namang nagpapakita. Sabi ko sa kanila na hindi kayo, lumabas kayo dyan, tingnan natin kung sino matapang sa atin. Wala naman nagpapakita. So kayo kayo naman nanonood dyan, tingnan nyo kung may magpapakita ba. May nakikita tayo ng mga ilaw-ilaw, so halos
parang zero visibility na rin kasi parang yung palibot natin walang ilaw. So yun, kung may nakikita man kayo ng mga ilaw, yung mga nakakasalubog natin ng ano. Kasi sa mga oras na to, kaya bihira lang dumadaan dito kasi 10 oras na ng gabi. Kumbaga natatakot rin yung iba. Yung iba nga dumadaan dito, may mga kasama naman yun sila. Pero may mga part talaga dito na parang ano dito, known na talaga mayroon gaya dito. So makikita nyo naman na medyo malabo nga lang yung pagkakakuha kasi dala ng ano, nagmo-moist din yung camera ko. Bali maginaw po kasi sa mga oras na to. So nasa lungsod na po tayo ngayon ng ano, bali ito po yung pinakaunang barangay ng San Miguel. So hindi na tayo gaanong matahimik dito kasi may mga bahay na, saka may ilaw na rin, pero pa rin. Shoutout ko nga pala yung mga kapwa ko mga Maxi Riders dyan. Siguradong napadaan na sila dito. Shoutout ko din pala yung mga co-members ko sa church. Pati na rin yung mga butihing mga pastors namin, sina Pastor Gamaliel Gonzaga at saka si Pastor Gilbert Kapukaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sila po yung mga mabubuting mga pastors namin sa Foursquare Gospel Church. So yan mga master, makikita nyo, ito po yung boundary ng Barugo tsaka San Miguel. So itong closing na po na ito, itong banang kaliwa, papunta po ito ng Babatngon. Ito may ano din dito, kadiliman din dito kasi madalang lang yung mga dumadaan din, tsaka bihira lang yung mga ano dito, ilaw. Ang lugar nito, dito po kasi na hawaan yung ano namin, kabarangay namin sa lugar na to. May mga ano din kasi dito daw, may mga aswang. So ayan mga master, nandito na po tayo ngayon sa Caltex Depot. Ito po yung imbakan ng mga krudo at gasolina dito sa banda na to. Bali part po ito ng Babatngon. Nagtataka lang ako dito mga master, bakit wala namang dito nailagay ng mga ilaw o mga poste. Daanan pa naman ito ng mga oil tanker, bali yung nagdadala ng gasolina. Madilim, halos nga wala ka nang makikita dito. At sa katunayan lang,
madami din dito natatakot dito, hindi lang dahil sa mga maligno, kundi sa mga masasamang mga tao na rin. Ginagawa din ito minsan lang, parang dito po yung nag-aabang yung mga hold-upper. Buti na lang kung pera lang yung kukunin, pati na rin yung buhay kinikitil. Yan, makikita nyo yan. Halos talaga walang dumadaan. At kung meron man, mga taga rito lang yan. Hindi na sila natatakot dito kasi nasanay na rin sila. So yan mga master, papansin nyo, madilim pa rin dito. Nasa part na po tayo ng Babatngon. So, bali ito yung pinaka unang barangay ng Babatngon dito. Ayan, nakalimutan ko ang pangalan nito. Pero yan, wala naman po tayo nakikita ng mga maligno, yung sinasabi nila na tumatawid na taol. Yung iba nga, yung ginagawa ng iba para marami lang sa subaybay ng mga content nila, ng mga video nila, nilalagyan ng caption doon ng mga may yung pinaka-title nila, nagpapakita ng mga mga putulang ulo, ganyan. Pero hindi po tayo, iba po tayo, hindi po tayo gumagawa-gawa ng kwento. So yung kung anong nakikita nyo dyan, yun lang yung laman ng content natin. Tsaka hindi natin nilalagyan ng mga nakakatakot na mga title. So ayan mga master, dito ko po tinatapos yung video ko. Wala naman tayong nakita na mga kababalaghan. Maraming salamat sa mga nanood. Hanggang dito na lang po tayo. And to God be all the glory. Amen.